So ito guys, washing machine, automatic washing machine ng Midea. Yan guys, Midea. So ang problema nito is, ang main problema nito ngayon is nag-overflow yung tubig. Hindi siya nagka-cut off, nag-overflow at hindi siya nag-wash. So pinalitan ko na yung hose guys. Actually ito, and ito yung original na hose niya. Para sa water sensor. Pinalitan ko na kahit walang visible na butas. Kasi nga, baka may singaw, hindi ko na pinalitan ko rin. So hindi pa rin nag-automatic, nag-overflow pa rin. Pero kapag hinihipan ko siya, pag hinipan ko yung dulo na yan, nagkaroon ng pressure. So namamatay, nag-off yung kanyang tubig at nagwa-wash. Pero maandar ulit ang mga after a minute. So ang duda ko is itong water sensor unit niya mismo. So bumili na ako guys sa ating online store. Mga 157 plus shipping, so umabot ng 200 plus guys. So ito ang duda ko kasi kapag hinihipan mo yung hose na papunta dito, umaandar siya. Kaso nga lang later on, pag nawala yung pressure, nagbubukas uli yung tubig at nag-i-stop siya ng pagwash. So tingnan natin guys, ikakabit ko, so tingnan natin kung gagana na siya. Ang another usually nagiging problema nito ay hindi natatapos yung washing niya minsan. Kadalasan ay barado ito guys, nagdudumi. Ito naman yung minor problem niya, nagdudumi. So bubuksan nyo lang yan guys, and pagkatapos ililinisan nyo ito. Ayan. So ngayon malinis naman siya. Ayan. Kita nyo guys, malinis naman siya, wala siyang dumi. So mamaya update ko kayo kung gagana ba kapag napalitan na natin yung ating sensor unit. Okay. So ito guys, nabuksan ko na. So nandito ang water sensor nyo guys. Bubuksan nyo lang, tatanggalin nyo lang yung mga tornilyo na yan. Ayan. At may 4 na tornilyo lang ito dito. Isa dito, sa likod. Meron lang may cover dito, no. So 4 na tornilyo, and then kakalasin nyo to guys. Nandito ang water sensor. So bubuksan natin and papalitan natin. Tingnan natin kung tama yung ating troubleshooting. Okay guys. So ito na guys yung kanyang water sensor. Yan o, pinalitan ko yung hose niyan. So inaduda ko na may sira yung sensor niya mismo. So ito yung aking binili. So mukha namang parehas na parehas, tama ba? Uy, medyo mukhang iba ng konti ah. So tingnan natin guys kung yan talagang problema. Kakabit natin. Stay tuned. So yun guys, napalitan na natin. Pero hindi ganun ka-eksakto yung sensor kasi malaki yung paa niya. So isang tornilyo lang napakabit. Kung gagawin nyo nga pala ito guys, kailangan nakabunot yung saksakan nyo. Ito yung ginawa ko nga pala ng saksakan sa yan o. Sobrang linis pa naman. Nilagyan ko niyan o. Para may saraduhan siya guys. Kailangan nakabunot yung saksak guys bago nyo gawin to Pero ito naman DC naman yan, pero para for safety. So sasaraduhan na natin, testingin na natin guys. Stay tuned. So ayun guys, naikabit na natin, nasarado ko na, buksan na natin. Nakabit na yung tubig niya, nakauna yung tubig. So buksan na natin guys. Ayan. At iset natin sa pinakamababa lang para makita lang natin kung gumagana yung automatic. So okay. On na natin. So ayun guys, tumutubig na siya. Tumutulo na yung tubig. Ayan. Tingnan natin kung gagana. So yun guys, hindi na natin, para hindi na masyadong mahaba video natin, ipopost ko muna and babalik tayo kapag nag-automatic na siya guys. So ayan guys, good news, gumana siya. Ayun, ang baba ng level ng tubig. Hindi ko lang bubuksan yung pinto kasi baka mag-error. Pero yan guys, gumagana. Ayun o. So gumagana guys, effective. Kahit hindi naman original yung hindi talaga siya akma-akma kasi iba yung ito, yung tornilyuhan. So yan guys, good news, gumana siya. Tama ang ating tama yung ating troubleshooting guys. So ito yun. Pero medyo napaka-sensitive naman itong si Midea. Kasi parang walang kaano-ano guys. Hindi na siya gumagana. So pinalitan ko ng hose, hindi gumana. So pag hinihipan ko yung hose ay nag-i-stop ng tubig and nagwawas. So ito guys, ang pinalitan ko and gumana siya. Dito lang sa ating online store. Umabot ng 200 kasama yung shipping guys. So thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo. Ayos, successful. Thank you for watching guys.